Nang magising ako, sa condo unit ni Alondra kami tumuloy. Sanay na ako sa magara at magarbong pamumuhay, kaya hindi na ako nagtataka sa mga bagay na bumungad sa mga mata ko nang pumasok ako. Alam mo, seriously? Tahimik ka noon, Lucas, pero mas tahimik ka ngayon na nakakaalala ka na. Nakanguso na sabi ni Alondra habang nakasandal sa pintuan kaharap ko na nakaupo sa sofa. What do you want to hear from me? Walang emosyon na tanong ko. I don't know. Namiss ko na kasan dating ikaw. Sabi nito sabay lapit at upo sa tabi ko. So, what's your plan now? Sabi mo may fiancé ka't anak. Paano na ako? Napatitig ako sa maamong mukha ni Alondra. May bahagi ng puso ko nagsasabi na huwag ko siyang saktan. Dahil masasaktan din ako. Pero sa sitwasyon ko ngayon, ay sigurado akong hindi ko mapipigilan na mangyari ang bagay na yon. I don't know, Alondra. Gaya ng sabi ko, magulong isip ko. Pero gusto kong hanapin ang sarili ko. Hindi kita pwedeng idamay sa gulo ng buhay ko. Bigla inasabi ko sa bagay na ikinagulat ko. Sandali. Bago ko maunawaan kung para saan yon, ay inabot ni Alondra ang bato ko at saka isang maalab na halik ang natanggap ko. Hindi ko lang napigilan. Namamaos sa bulong nito na bahagyang maghiwalay ang mga labi naming dalawa. Hindi ko alam kung ano nagtutulak sa akin na gawin ang bagay na wala sa plano ko. Dahil heto, yakap ko sa Alondra at mas malalim ang halik. Ang pinagsaluhan naming dalawa, okay na rin, kahit hindi mo ako maalala ngayon. Bawing-bawi ka naman halik pa lang. Kagat labi na sabi nito. Namiss kita sobra. Umiwas ako ng akma niyang haplusin ng pisngi ko. Masyadong bulgar at sweet ang babaeng kaharap ko, kaya nag-iingat ako. Hindi pwede na siyang iisipin ko ngayon, dahil marami kong haharapin simula ngayon. Ayoko na maging hadlang sa Alondra pagbawi ko sa posisyon. Yaman at ari-arian ko kung sakali. Kailangan na mahanap ko si Elise at ang anak namin. Dahil kung pagbabasihan mo ang panahon, sigurado ako na kasing edad na siya ng taong may-ari sa katawan na meron ako ngayon. Pwede ba napahiram muna ako ng computer mo kung meron ka dito? I need to do some research. Paliwanag ko. Saglit pa, ay isang laptop ang inilabas ni Alondra. Malayo ang disenyo nito sa bahay na gamit ko noon. Pero dahil hindi sanay ako sa teknolohiya, kaya nagawa ko ng gamitin to hanggang na masanay na ako. Nasa tabi ko si Alondra na seryoso na nasa cellphone niya ang atensyon. Gusto ko sana na iwan niya ako para may privacy ako na gawin ang kailangan ko. Pero hinayaan ko na lang siya na manatili sa tabi ko. Nag-type ako ng pangalan ko sa internet at lumabas ang mga related article na may kaugnayan sa akin noon. James Miguel Suarez is missing. CEO and businessman James Miguel Suarez disappearance. Suarez Holding Corporation has fallen. CEO James Miguel Suarez is hiding. Marami pang iba't ibang balita ang tungkol sa akin na mabasa ko. Pero iisa lang ang napatunayan ko. Walang nakakaalam ng totoong nangyari sa malupit na sinapit ko. At lalong wala na sa pangalan kong kumpanya na pag-aari ko. Suarez Holding Corporation restored by the new CEO Santiago Alegre. Nalaki ang ulo ko. Mukhang pinagkaisahan ako ni Santiago at ni Everson. Nagsanpuwersa ang dalawa. At ngayon, ay sila nang nakikinabang sa negosyo ko dahil sila lamang ang business partner ko. Nagkamali talaga ako ng tiwala sa dalawa dahil pareho silang ahas sa sumakmal sa akin. Mga traidor at sakim na walang pakundangan na pinatay ako para makuha ang negosyo at yaman na minana ko pa sa mga magulang ko. Malas nila dahil nagbalik ako. Wala man akong kahit ano ngayon at mahirap pa sa daga pero hindi na walang utak at talino ko. Babalikan ko sila at makikipaglaro ako. Pero sa larong to, sisiguraduhin ko na ako ang panalo sa huli at sila naman ang magbabayad sa mga kasalanan na ginawa nila sa akin at sa pamilya. For now, kasabay ng pagbawi ko at paghahanap ng hustisya, ay aalamin ko kung nasaan na mag-ina ko. Kailangan na mahanap ko sila sa lalo madaling panahon. Masyado na maraming taon ang nasayang sa amin. Hindi ko alam kung paano sila harapin kapag mahanap ko na sila. Pero sapat na sa akin na malaman na buhay at ligtas silang dalawa. Hindi ko alam
kung paano nila nailipat ang mga negosyo ko sa pangalan ni Santiago. Dahil si Lucas lamang ang may karapatan sa lahat. Isang bagay ang kinakatakutan ko, na may ginawa silang hindi maganda sa mag-ina ko. Pero lalakasan ko ang loob ko at aasa ko na sa mga oras na to ay masaya silang nabubuhay kahit na hindi ko sila nakasama na matagal. Inilihim ko kay Alondra ang lahat na natuklasan ko. Pansamantalang hiniram ko ang laptop nito dahil gamit ko to sa pag-iimbestiga ng mga bagay na gusto ko malaman right after na mawala ako. Malaking tulong talagang technology dahil naging mabilis ang paghahanap ko ng impormasyon tungkol sa akin. Hawak ko ngayon ang mga dokumento na nakuha ni Alondra sa ampunan kung saan ako lumaki bilang si Lucas na ipinakita niya sa akin habang panay ang research ko sa katauhan ng taong gamit ko ngayon ng katawan. Wala siyang social media account para matrace ko ang pagkakakilanlan. Tanging ang ilang larawan lamang ang nasa harap ko at dokumento ang magpapatunay sa pagkatao nito. Ngayon ko lubos na nauunawaan na wala siyang nakilala mga magulang hanggang sa lumaki at napunta ako sa lansangan. Mabilis na nagtipa ko at hinanap si Elise. Pero walang kahit anong balita ang nakuha ko na nag-uugnay sa isang Elise Vizca. Isang plano ang nabuo sa isipan ko habang mabilis na panay ang pindot sa keyboard na nasa harap ko. Lumabas ako at inabutan ko si Alondra na nasa kusina at nagbe-blend ng carrot juice. Alondra, kailangan ko lumabas para maghanap ng trabaho. Seryoso na sabi ko. Sure, anytime pwede kang lumabas. You're free to do that? Sagot nito sabay lingon sa akin. How about your business na sinabi mo dati? Maya-maya ay tanong nito, sabay abot sa akin ng juice na ginawa niya. Wala nang kumpanya ko sa posisyon ko. Marami na nagbago at higit sa lahat, inangkin na to ng kusino. Lucas, I'm so willing to help you para mabawi mong lahat ng nawala sa'yo. Isang tipid na ngiti ang binigay ko kay Alondra. Paano ko ba magagawang saktan ng babaeng to? Gayong napakabuti ng puso niya, malayo sa inaasahan ko. She seems bratty, pero ramdam ko na sa kabila ng lahat ay handa siyang tulungan ako sa kahit anong paraan. A part of me ay gusto ko siyang gamitin para paghigantihan ng ama niya. Pero sa nakikita ko sa kanya habang kasama ko siya, ay hindi ko magawa. Dahil ayaw ko na sa huli ay masaktan ko siya dahil sa maling intensyon ko. Alam ko na doble ang sakit kay Iverson sa unang buo ng balak sa utak ko. Pero hindi kaya ng konsensya ko na gamitin sa Alondra kahit ilang ulit na pinag-isipan kong tungkol dito. Siya na lamang ang nag-iisang meron ako ngayon para makapagsimula at hindi ko hayaan na masira mabuting kalooban niya ng dahil sa akin. Hindi ko gagayahin ng ama niya na gumawa na masama sa mga taong naging mabuti sa kanya. Gusto kong tanggapin ang alok mo, pero hindi sa ganitong paraan. Gusto ko magsimula tumayo sa sarili kong mga paa. Balang araw, kaya ko na ulit humarap sa iyo nang hindi mo ko kakaawaan. Seryoso na sagot ko. Recently, pinigilan kong sarili ko na magpakita ng kahit anong emosyon sa kanya. Sa ngayon, ganito muna. Dahil magulo ang sitwasyon at maging ako'y hindi ko alam kung ano magiging bahagi pa niya sa buhay ko. Hanggat maaari, gusto ko siyang iwasan para sa huli hindi siya masyado masaktan. Bakit ba ayaw mo? Mas magiging madali sa iyo ang mabawi at makuhang lahat ng nawala kung gagamitin mong impluensya at connection ko. Dagdag pa na tanong at sabi nito. No, Alondra. Masyado ka na maraming nagawa para sa akin. Ayaw na kitang abalahin pa. Tumango ito at nanatiling tahimik sa harap ko. Kita ko kung paano naging malungkot ang refleksyon ng mukha niya, pero binaliwala ko kahit na may bahagi ng puso kong hindi siya kayang tingnan sa ganitong sitwasyon. Kaya binaling ko sa ibang paningin ko. The best thing I can do for now is to let you do whatever you want, but remember, nandito lang ako para sa'yo. Isang okay lang ang sinabi ko. Saka tumalikod at humakbang palayo dito dahil parang pinipiga ang dibdib ko sa bawat salitang binitawan ko. Kinabukasan ay lumabas ako at pinuntahan sa Makati ang building na pag-aari ko. Matagal na panahon na ang lumipas
Pero mabuti na rin na halos wala rin naman masyado nagbago sa kalsada at daan. Maliban sa ngayon ay mas maganda at matataas na ang building na nakikita ko. Wala na ang dating Suarez Empire, yung malaking trademark ng kumpanya, at napalitan na to ng ibang pangalan, nakasunod sa demonyo na si Santiago Alegre. Sinubukan kong pumasok sa lobby ng malaking building, dala ang folder na naglalaman ng mga peking dokumento na ipinagawa ko sa rekto. Nakangiti na lumapit ako sa receptionist na agad akong napansin dahil matamis na ngiti ang nakaplaster sa labi ko. I know, I have the looks that no one can ignore and resist me. Nagpagupit pa ako at nagsuot na maayos na damit na nakita ko sa wardrobe ng silid na tinutuloyan ko sa unit ni Alondra. Mabuti na lang at pumayag siya kanina na humiram ako ng 10,000 para panggasto sa mga requirement na gamit ko ngayon at makakatulong sa misyon ko. Bago ako pumunta dito, ay pinag-aralan ko na ang flow at marketing strategy ng kumpanya. Halos magdamag ako nag-research mula sa pamilya ni Santiago at ng mga taong nakapaligid dito. Hi Miss, I'm Lucas Bermudez. I have sent my application online and I'm here for my interview appointment. Magalang niya sabi ko. Agad na nagtipato at tiningnan ang pangalan ko sa listahan sa system hanggang sa sinabi nito na umakyat ako sa HR department sa 16th floor at binigyan ng ID. Habang paakyat ay malikot ang mga mata ko sa bawat bagay na nakikita ko. Malaki na ang pinagbago ng building, mas moderno at pinaganda to. Malayo sa kung paano to nakatatak sa memorya ko, halos 26 na taon nang nakararaan. Nakarating ako ang department na pakay ko. Maraming mga aplikante na palaan narito at mukhang ako nang pinakahuli sa mga listahan dahil tinitigan ko na masungit na babae at sinabing bakit ngayon lang ako. Gusto kong itapon palabas sa building na to ang babae na kasigaw na akala mo ay siya ang nagmamay-ari ng negosyo na pinaghirapan ko. Masyado na maraming bad vibes sa lugar na to. Pagpasok ko pa lang, kaya lalo lamang kong gigil na makuha tong muli at linisin ang kalat na narito. Calm down! Hindi makakabuti sa'yo magpakita ng kahit anong temper ngayon. Bulong ko sa sarili ko. 2:00 na nang tawagin ako para sa first interview ko. Isang may edad na babae at lalaki na sa tingin ko ay nasa age of 40s na rin ang humarap sa akin. So tell us about yourself, Mr. Bermudez. Agad na sabi ng babae na hindi ko alam ang pangalan at kung sino dahil hindi nagpakilala ang mga to. Mga walang maayos na manners at mukhang lahat na lang sa lugar na to ay tuluyan ang nabulok ng iwan ko. Pinakilala kong sarili ko, maging ang peke mga achievement na sinulat ko. I created a certificate na kahit tingnan nila ay hindi masasabi na peke dahil sa ganda ng pagkakagawa ko. So tell us, what inspired you to pursue a career in marketing? Tanong ng lalaki sa harap ko na kasama sa mag-interview sa akin. Nag-apply kasi ako bilang marketing strategist since itong position na available sa ngayon na nakita ko sa website ng kumpanya. Huminga ako na malalim bago sumagot. I have always had a strong creative side and an interest in visual arts. I started my own business while in school creating simple websites and promotional material for local businesses. And I think that experience combined with my education really solidified marketing as my career of choice. And I'm really excited to be interviewing for this opportunity. I'm full of confidence sa sagot ko. It's true that I created one of my business at hanggang ngayon ay malakas at matibay ang stand dito sa merkado. Aside of being businessman, I had a thorough training regarding marketing and strategies kaya alam ko na kaya ko to at confident na makukuha kong posisyon na ina-applyan ko. Kailangan ko makapasok sa kumpanya ko dahil oras na magawa ko yun ay mas magiging madali ang investigasyon na gagawin ko dahil magkakaroon ako ng access sa maraming impormasyon sa lugar na to na magagamit ko para masira si Santiago Alegre. Muli ay isang tanong pa ang narinig ko na galing naman sa babaeng kaharap ko. Where do you see yourself in 5 years? Tanong nito. Gusto ko sabihin na kapag dumating ng araw na yon,
Ako na ulit ang may-ari ng kumpanya na to. At higit sa lahat, wala na silang dalawa rito. Lalo pat hindi ko gustong hilat siya ng mga mukha nila. Pero since kailangan kong trabahong to, I gave them the answer na alam kong gusto nilang marinig mula sa akin. This will be my first professional marketing position, and I want to work hard and learn everything I can. In 5 years, I hope to have had 1 or 2 more senior marketing positions and determine what area of marketing I would like to specialize in. Walang paligoy-ligoy na sagot ko habang seryoso ang muka at diretso na nakatingin sa mga taong kaharap. Alright, Mr. Bermudez, tatawagan ka na lang namin sa results. Sabi ng lalaki, tumayo ako at pabalat bunga na nagpasalamat. I hate to do this, lalo na maging underdog sa loob ng sariling kumpanya ko. Pero pagtitiisan ko muna sa ngayon. Alam ko na hindi ko basta makukuhang yaman at ari-arian ko, lalo na hustisya na inaasam ko, kung magiging mahina ako ngayon at nagpapadala sa bugso ng damdamin ko. Kilala ko sa business world na ginagalawan ko bilang strikto, cold and dangerous. Dahil oras sa ginusto ko, ay sigurado na aangat ang negosyo dahil sa sikap, determinasyon at talino ko. Alam ko na marami ang naiinggit at sinubukan na pabagsakin ako hanggang sa dumating ang oras na nagtagumpay sila na mawala ako sa mundo. Dahil na rin sa nagtiwala ko, bagay na napakalaking pagkakamali ko. Dahil ito ang nagdala sa akin sa kapahamakan, maging sa pamilya ko. Sa paglabas ko sa elevator na pinanggalingan ko, ay nakasalubong ko ang taong kulang na lang, itatarin ko ng pinong-pino. Good afternoon, Mr. CEO. Magalang na bati dito ng mga tauhan. Nakatayo lang ako at nakasunod ang mga mata sa bawat movement na ginagawa nito, habang unti-unting pinapatay siya sa isipan ko. Hindi tulad ni Iverson Madrigal na hindi ko agad nakilala si Santiago Alegre dahil handa ko bago muling tumapak sa building na dati pag-aari ko. Matinding research ang ginawa ko kasama doon ang pamilya niya at maging ang itsura ngayon, kaya hindi na ako magtataka na uugod-ugod na ang demonyo na nagbabalat kayo at anyong tao sa harapan ko. Halos maputol ang pagtitimpi na meron ako sa katawan ko, pero nagawa kong paglabanan na wag tong sunggaban at patayin ora mismo. Minabuti kong umalis para kumalma dahil baka'y pagkanulo kong sarili ko at emosyon ko. Ganito palang pakiramdam na gusto mong gumanti sa mga taong nanakit at may malaking kasalanan sa'yo, pero hindi mo magawa dahil wala kang kakayahan at kapangyarihan. Kung bakit kasi, si isang pulubit walang kahit ano sa buhay ako nakapasok. Kaya heto, daig ko pa masisiraan ng ulo, kakaisip kung paano mapapabilis ang plano ko. Alam ko na hindi ako dapat magbadali dahil oras na magkamali ako, kahit konti, at nagkaroon sila ng hint at idea kung sino talaga ako, ay manganganib ang buhay ko hanggang sa hindi ko natuloy ang magawa ang misyon ko. Magtitiis ako, maghihintay, hanggang sa dumating ang tamang panahon na pwede ko na silang sakmalin ng sabay-sabay. Hindi madali sa akin ang lahat na nasa plano ko, pero hanggat buhay at humihinga ko, ay magagawa ko dahil determinado ako. Soon, sa muling paghaharap namin ni Santiago at Everson, mag-iiba at magbabago ang lahat sa amin sa larong patuloy na laman ng isip ko. Habang iniisip ko kung paano sila magkakagulo, sa oras na magsimula na ako. Matalim at nagbabanta ang tingin ng mga mata na lumingon ako sa building na dati ay nasa pangalan ko, pero hawak na ngayon ni Santiago na siyang nagpapakasasa sa yaman na minana ko. I know things won't remain the same oras na muling tumapak ako at bumalik sa lugar na to bilang empleyado. Dahil sisingilin ko si Santiago at sisiguraduhin ko na buong mundo ang makakaalam ng kahayupan na ginawa niya sa akin noon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.